Halina't magsimula Ayun, sa magandang pag-aalaga buhay, ng mga ating kaibon. mga feathered friends punong saya. For Sa today's MBA video, Love Aviary, your journey pag-usapan takes natin flight, yung, providing them care with all of your katanungan might. ng ating, Bigyan ng malinis na subscriber water and healthy na seeds, your feathered companions nag-message sa akin fulfilling their na needs. A kung comfortable normal nga shelter ba where daw they can yung, freely fly. Watch pagkahingal them thrive with love ng, beneath the wide sky. Sa para kids. bawat huni, ligaya'y nadarama. Yan yung, Sa pag-usapan pag-aalaga, natin busilak kung, ang normal ganda. na ang, Yan ang MBA Love pagkahingal Aviary, the ng, best place to be. mga para kids. Halina't magsimula sa pag-aalaga ng ating mga feathered friends punong saya. Sa MBA Love Aviary, your journey takes flight, providing them care with all of your might. Bigyan ng malinis na water and healthy seeds, your feathered companions fulfilling their needs. A comfortable shelter where they can freely fly. Watch them thrive with love beneath the wide sky. Sa bawat huni, ligaya'y nadarama. Sa pag-aalaga, busilak ang ganda. Mga kaibon, ayan, babalik ang MBA Love and Aviary. Tagal na tayo hindi nakapag-upload ng ating mga video about sa pag-aalaga ng ibon kasi marami po tayong ginagawa sa pang-araw-araw at hindi na tayo nakakagawa ng mga content sa paggawa nga ng pag-aalaga ng ating mga ibon. Pero ngayon merong isang concern na isang followers and subscriber ng aking YouTube channel. Yan, gaya niyo po mga newbie. Yan, para po to sa mga newbie yung mga newbie na nag-aalaga ng ibon. Bali si ma'am ay newbie sa pag-aalaga ng ibon at nai-open nga niya yung paghihingal nung parakeets kung normal nga ba. Yan yung pag-uusapan nga natin ngayon. Magawa nga kayo dito sa aking YouTube channel. Please like, share, subscribe. At don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aking ina-upload. Pagpasensya niyo po yung mga ingay ng background kasi ito po tayo sa nandito po ako ngayon sa aking tindahan. At i-open ko nga itong tanong ng aking subscriber para alam nyo rin yung kung bakit nga hinihingal yung mga alaga nating ibon, kung normal nga ba ito. May dalawang klaseng yan pagkahingal ay ang normal na dahilan ng pagkahingal at yung isa naman ay hindi normal. Sinyalis ng ng hindi normal na paghinga. Yun nga mga kaibon, oo, minsan nga normal yung hingalin ng ating mga parakeets, pero depende ito sa sa mga dahilan at may mga kasamang senyales kung ito nga yung hinihingal ang ating mga alagang parakeets. Yung pag-usapan nga natin ngayon. Yan, una muna natin pag-usapan yung mga normal na dahilan ng pagkahingal ng ating mga alagang ibon. Hindi lang ito sa mga parakeets, makapansin rin ito sa mga ibang mga klaseng ibon. Yan. May mga pwede rin sa manok. Yan. Pero ito ngayon ay sa parakeets ang pag-uusapan natin. Para ito sa mga newbie na nag-aalaga ng ibon, siyempre curious din kasi ito. Mapapansin nyo na kung makikita nyo nga sa inyong mga ibon na bigla na lang hihingalin or malakas yung paghinga at kung makikita nyo yung ibang mga kasama nila ay normal naman na hindi siya hinihingal. Yan, bakit nga ba ito nangyayari? Yan, pero doon muna tayo sa na mga normal na dahilan. Natural talaga na hinihingal ang ating mga alagang parakeets dahil nga sa init. Yan, kapag nga ang temperatura na ay lumagpas sa 80 or 27 Celsius, ang mga parakeets ay humihingal para magpalamig ng katawan. Yan, ayan kasi yung ginagamit nilang source of yung lamig, yung inaabsorb nila yung hinga nila na kumukuha sila ng hangin.
sa labas at pinapasok sa katawan, yun na yung ginagamit nila. Pero normal lang yun na talagang paghinga nila or paghingal. Siyempre meron din pwede rin na ang cause niyan ay stress or takot. Yan, maaari silang humingal ng mabilis kapag natatakot or nagugulat. Yan, tulad nung nakakita sila ng mga predator, pusa, daga. Natural lang yan na talagang mabulabog sila or matakot. At meron din yung lagi nating sinisilip, nabubulabog sila na kasi ayaw ng ating mga alagang ibon na yun nga, naiistorbo. Kailangan nasa lugar sila na hindi sila naiistorbo para nga hindi sila ma-stress. Tapos pwede rin na na bagong kapaligiran. Halimbawa, nakabili ka ng mga ibon sa ibang lugar na nasanay na sa pinagbilihan, tapos ngayon dadalhin nyo sa inyo. Siyempre, change location. Pag pinasok nyo sa cage na hindi nila dating kulungan, may stress yan at matatakot. Nandun yung nila talagang hihingalin sila, na kasama na rin yun yung bagong kapaligiran at mawawala naman yan kapag nawala na yung stress sa kanila. Yan. Tapos meron pa tayong pangatlo, yung pagkatapos nga ng aktibidad nila. Siyempre yung ating mga alagang ibon ay may mga kanya-kanyang aktibidad tulad ng paglalaro, paglilipad-lipad, lalo na pag marami sila sa isang cage, inyong kulungan, na andyan yung mga naghahabulan sila, nagliliparan. Normal lang talaga na mabilis silang hingalin. Kasi ang paghingal nila ay yung nagpapagaan ng katawan na refresh uli yung kanilang paghinga, makakuha ng mga bagong nawalang hangin ay maipapalit. Kaya normal lang yon na wala tayong nakikitang dahilan na kung bakit hingalin. Doon lang sa tatlo na yon na dahilan, kaya sinasabi natin normal lang ang pagkahingal. Andun sa una yung init ng temperatura, pangalawa yung stress or pagkatakot or pagkaiba ng lugar na pinaglagyan, or pagkatapos ng aktibidad o pagkatapos ng paglipad at paglalaro ng ating mga alagang ibon. Yan, doon naman tayo sa hindi normal. Yan, dalawang klase kasi yan yung normal na ginagawa ng ibon, kaya nga hinihingal, yung gaya ng unang sabi ko. Dito naman tayo sa mga merong senyalis na hindi normal ang paghinga nila. Yan, dito tayo sa pangalawang cause kung bakit nga hinihingal, doon sa merong senyalis. Kung ang paghinga nila ay may kasamang sunod-sunod na maaring senyalis ng sakit, yung sinasabing paghinga nila yung may kasamang hangin, may tunog, yan ay meron yung senyalis yan. Problema na kailangan bigyan ng pansin or bigyan natin ng lunas. Yun nga, ito na mga kaibon, yung hindi normal na paghinga na may kasamang senyalis. Yan. Number 1, yung halimbawa pag gumuhuni sila, marinig nyo na parang hangin or wishing na pag-ubo or pag-ubo. Makapansin nyo naman yan pag hinga tapos may kasamang ubo-ubo. Yun na yung senyalis na hindi normal yung paghinga nila. Nantay sa pangalawa, yung paggalaw ng buntot kasabay ng paghinga, sinasabing tail bobbing. Nantay sa pangatlo, paghinga na gamit ng kung mapapansin nyo, humihinga sila na gamit yung kanilang bibig or tuka na nakabuka. Yun yung mga senyalis na hindi normal, na pag humihinga sila nakabukas yung bibig nila. Tapos number 4, pagkawala ng gana sa pagkain, yan, at pag-inom. Tapos number 5, pagiging matamlay or hindi na aktibo. Yan, gaya nga ng sabi ko kanina, yung unang normal na paghinga, aktibidad nila yung paglalaro,
at paglipad-lipad, normal lang yon kasi nga pero pag napansin nyo na matamlay na at hindi na naglalaro, hindi na naglilipad, ay meron na siyang sinyalis na ito'y sinasabi natin may sakit, pero hindi naman sinasabi natin may sakit, may sinyalis na hindi na normal yung kanyang paghinga. Tapos nandun tayo sa pang-anim, pagkakaroon ng likido or basa sa mata, kung mapapansin nyo, at basa rin yung kanilang ilong. Yan, dyan na yung may mga sakit talaga. Kaya kung wala naman kayong napapansin na basa ang bibig, basa ang ilong at bibig or mata, wag kayong mag-alala at normal lang ang inyong mga ibon sa paghinga. Ayan, basta dito sa mga sinyalis na to na sinabi ko, obserbahan nyo ang inyong mga ibon. Kung isa nga dito sa mga sinyalis na sinasabi na yung humuhuni nga sila ng may kasamang ubo, tapos paggalaw ng buntot kasabay ng paghinga na tail bobbing, tapos paghinga na gamit bukas ang bibig, tapos pagkawala ng gana sa pagkain at pag-inom, pagiging matamlay or hindi na aktibo, at pagkakaroon ng likido o basa sa mata at ilong. Yan na po yung may mga sinyalis na sinasabi natin na hindi normal yung kanilang paghinga. Kaya observe lang sa ating mga ibon, at may mga gamot naman yan, magbigay tayo ng mga vitamins na hindi sila hingalin, or ang mga pwede na maibigay natin dyan yung dextrose powder. Yan, ayan yung sinasabing pwede nilang inumin, ibigay natin. Tapos pwede tayong magbigay ng electrolytes para maibalik yung nawalang mga electrolytes sa kanya ng katawan, maibalik yung mga nawala. Yan, yun ang mga ibibigay natin. Tapos bigay tayo ng mga masusustansyang gulay. Yan, tulad ng mga kangkong, petsa, yung mga matutubig. Para hindi sila hingalin, kasi yan yung source of water yan, yung mga gulay na yan. At laging malinis ang tubig na ibinibigay natin sa kanila. Kung kinakailangan nga yung magbigay tayo ng tubig na medyo malamig, kasi ako pagka panahon ng mainit, yung summer, ibibigay ako sa kanila ng tubig na medyo malamig, hindi naman yung malamig na malamig, yung medyo malamig lang na tubig. Kasi ngayon, di ba, summer, mainit ang tubig, minsan nilalabas sa gripo, mainit. Gagawin ko na lang yan, bibigay ako ng lalamigyan ko ng konti para at least ma-enhance or may nila yung init sa katawan, may masmasan pag nakainom ng tubig na malamig. Yan, hanggang dito na lang mga kaibon, at sana maintindihan nyo yung aking mga sinabi. Yung dalawang klaseng paghingal, yung normal na paghinga, at yung pangalawa ay yung sinyalis na hindi normal. Yan, obserbahan na lang po natin yung ating mga ibon. At pag meron kayo nakita, yun nga yung sinabi ko, bigyan na ng electrolytes at dextrose powder, at magbigay tayo ng malinis na tubig at may konting lamig at mga gulay. Yan, maraming salamat sa inyong pakikinig, at sana nakapagbigay ako ng kaunting kaalaman about sa pagkahinga, yung hingal, pagkahingal ng ating mga alagang parakis. Hanggang dito lang po, at maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig ng aking ginawang video. Yan. Don't forget to share
share na lang po ng aking mga video tulad nito para Halina't magsimula malaman sa din ng mga ibang pag-aalaga ng mag-iibon. ating mga feathered friends Yan, punong na tulad saya. natin Sa MBA na Love Aviary, your ang journey pag-iibon takes ay flight, isang providing them stress care with all of reliever your might. sa Bigyan ng ating malinis na water and healthy seeds. pamumuhay Your feathered na companions pagkagaling nga fulfilling natin sa their trabaho. needs. A comfortable shelter Pag where uwi they can natin, freely fly. siyempre pagod Watch tayo, them makikita thrive natin yung beneath mga the ating white mga ibon na sky. Sa bawat humuhuni huni, at ligaya ng mga na naglalaro. darama. Sa Yan yung pag-aalaga, makakatanggal busilak pagod ang sa atin ganda. Yan ang sa MBA Love pang-araw-araw. Aviary, the best Yan, place happy to be. breeding mga kaibon. Yan, maraming salamat po.